Purihin ang Panginoon, isang napakagandang gabi po sa inyong lahat na ngayon ay nakikinig at nakatunghay dito po sa ating panghapon na pagprograma ng Church of God's Miracles, ang ating pong Jesus is the Answer. Welcome po kayong lahat. Kung nasumpungan nyo po ito ay standby muna po kayo at kayo po ay mapagpapala sa gawain nito. Ang gagamitin po niya ay si Sister Alice Serrano po para po sa pagpapahayag ng mabuting balita. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami na Ikaw ang Diyos na patuloy na gumabay sa amin sa buong maghapon. Tunay nga, nagampanan po namin yung aming mga tungkulin, Panginoon, dahil sa lakas na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat din po na nagkakaroon ng kapahingahan at ang kapahingahang ito ay yung pakikinig sa aming pong programa sa pagkakataong ito na bawat tao ay nakikinig ng Jesus is the Answer. Salamat po, pagpalain mo ang kanilang mga puso at tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang kondisyon ng pusong yon, magkaroon sila ng kasabikan at gayon din ng kauhawan sa mga salita mo na aming pong ipapahayag ngayong gabi. Maraming po salamat. Pagpalain mo ang labi ng iyong lingkod at kasangkapanin mo lamang ang labing ito upang magpahayag ng katotohanan at wala ng iba. Salamat po, pinupuri ka namin at patuloy ka namin pararangalan. Banal na Espiritu, gawin mo yung nais mo sa aming lahat. Purihin ng Diyos. So, muli, welcome po kayo dito ha. Ito po ginaganap mula Lunes hanggang Biyernes ng gabi. Ano po? So, lagi po kayong makikinig sapagkat tunay nga po, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbibigay katatagan sa ating lahat. So, ngayong gabi, basahin po natin ang Aklat ng Juan. Ang kabanata po ay 10, talata po ay 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Atin pong tatalakayin ay patungkol sa abundant life. Paano ba makakamit ang masaganang buhay o buhay ng kasaganaan? Marami po tao na ang kahulugan ng masaganang buhay ay yung nakatira sa magandang bahay, malaking bahay at kumpleto sa gamit. Meron namang may sariling sasakyan pa o di naman kaya ay may matatag na hanap buhay. May ipon sa bangko at may negosyong maunlad. Sapat sa lahat ng pangailangan. Yun po, pag gano'n na yung kalagayan ng tao, sabi na ng lahat ay abundant daw yung pamumuhay niya. Parang sarap sa pakiramdam, ano po, na alam mo lahat na kumpleto ka sa resources. Pero alam niyo po ba, kung tunay na ito yung batayan ng masaganang buhay, sana wala nang mga mayayamang nagpapatiwakal. Sana wala nang mga may kaya sa buhay na nag-aaway-away hanggang nawasak na ang tahanan. Tsaka bakit may mayayaman na marami pang paghahangad o mga pag-iimbot na ninanais. So, hindi po natin masasabing pag marami na ay masagana na. Kasi naghahangad pa eh. Ano po? So, yun. So, pag-aaralan natin yung sinasabi ng Biblia, yung buhay na masagana. Liliwanagan po tayo ng ating teksto habang tayo ay nag-aaral. At nawa po ay matutunan po natin ang lahat ng ito at matutunan din nating ipagpasalamat sa Diyos. Anumang uri ng pamumuhay mayroon ka. Matiwasay na pamumuhay o pamumuhay na tama lang ay dapat laging
ipagpasalamat sa ating Diyos. So, ano po ba yung kahulugan ng masaganang buhay? Ayon po sa dictionary, sabi doon yung abundant ay yung pagkakaroon ng malalaking halaga. Yung ample amount, no? Yung marami kang pagkain sa hapag, yun po ay masaganang buhay na matatawag. Yung bang hindi nagkukulang yung hapag mo, kumpletos ricados, parang laging buffet, no? Yan. Sabi, yun yung masaganang buhay. Mayroong malalaking halaga o bagay na tinatangkilik. Pangalawa, sabi po doon yung kapansin-pansin na pagkakaroon ng maraming bagay na pinagkukunan. Bawa yung mga resources. Bawa ay may malalaking lupain na kung saan ay napag-aanihan ng mga bungang kahoy o maging ng palay. Diba? Yun po yun. So, parang kumbaga tingnan natin, tiyak na mayroon, no? Tiyak na mayroong pagkukunan. Yun po ay abundant daw yun. At sabi pa ay yung may sapat na pantustos sa lahat ng pangangailangan, yun po ay matatawag na masaganang buhay. Yung hindi kinapos, hindi kinulang. Ayan. Masagana daw po ang buhay na ito. At ganun po talaga halos ang pagkaunawa ng lahat ng tao dito sa mundo. Yung magkaroon ng maraming material na bagay o material o ng maraming pera, magkamal ng maraming salapi, yung may mga properties, lupain, diba, mga paupahan, at marami pang iba. Alam niyo po, ang tawag po ng tao doon, masagana ang buhay. Ano naman yung abundant life pag usaping Biblia? Sa Aklat ng Juan, 10:10 na siya nating teksto, sabi doon, ako ay pumarito, didiinan na lang po natin yun. Ako ay pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ang sabi doon, magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Actually, alam niyo po, pag sinabing mayroon kang buhay, malakas ang iyong katawan, malusog, walang sakit, alam niyo po, napakasagana na po natin eh. At alam niyo po, kung iisa-isahin nyo, bawat bahagi ng ating katawan na tunay nga po na in good health lahat, maayos ang kondisyon, aba ay milyonaryo ka. Baka hindi lang milyonaryo kasi ang daming mga pakinabang sa bahagi ng ating katawan na kung hindi nga po ito maayos, di ba, napakalaking kawalan naman sa ating pamumuhay. So, sabi doon, magkaroon ng buhay. So, yun po ay napakaganda ng pribilehyo na sinabi ni Jesus na ibibigay niya yung magkaroon tayo ng buhay. Tapos sabi pa niya, ng buhay na may kasaganaan. So, yung pa po yun, magkaroon ito at ng may kasaganaan. So, ibig sabihin, hindi lang basta buhay, buhay na may kasaganaan. Yun po yun. Sa wikang Banyaga, ang salin po noong John 10:10 ay, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, makita natin yung word na more abundantly. Ibig sabihin, yung kung may buhay ka ngayon na maayos, mas dadaigin pa ng ibibigay ng Panginoon ang kasaganaang mayroon ka. Hihigitan pa ng Diyos more abundantly. Yun po, no? Yun yung ibibigay ng Diyos. So, kung masagana ka na ngayon, hihigitan pa ng Diyos ang kasaganaang sa iyo. Ngayon, ano po yung mga hakbang, no? Ay, interesado ko dyan, sis.
Kasi gusto ko lalo pa akong managana. Okay, para managana po, kailangan bahakbangan natin ang mga bagay na ito. Una, hanapin muna natin ang pinagmumulan ng buhay at ng kasaganaan. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, talata po ay 44 at 45 hanggang 46. Babasahin ko po. Sabi po rito, ang kaharian ng langit ay tulad ng nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Alam niyo po, ating pong bulay-bulay ang talatang ito. Ang tinutukoy po dito ay kaharian ng langit. Diba? Sabi po yung ang itinuturo po rito na inihahalimbawa sa isang mangangalakal at sa isang naghahanap ng kayamanan, kaharian ng langit po ang ikinukumpara, no? Ang sabi po doon, kapag nasumpungan mo yung kaharian ng langit, ang sabi po ron, yung naghahanap ng yaman ay umalis. Tinabunan yung nakita niya at ipinagbili lahat ng ari-arian at binili ang bukid na yon. Unawaan niyo po? At sabi naman, pag mangangalakal, halimbawa ang mangangalakal ay naghahanap ng napakahusay na perlas. Ang sabi po, ang kaharian ng Diyos katulad ng nakasumpong ng magagandang perlas, no? Mamahaling perlas. Nung makita niya yung mamahaling perlas, ay kanya pong ipinagbili lahat ng kanyang ari-arian at binili ang mamahaling perlas. Naunawaan po ba natin yun? No? Hindi ipagbibili ng isang matinong tao ang mga bagay o ari-ari ang mayroon siya para lang bilhin yung bukid na kanyang nasumpungan. Hindi rin ipagbibili ng may-ari ang kanyang ari-arian para sa perlas na kanyang nasumpungan. So makita natin, sabi doon, kaharian ng langit po yun yung nasumpungan nila, na ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Parang naging walang kwenta pala itong aking tinataglay. No, ito palang possession ko, wala palang kwenta. At nung makita ang kaharian ng langit, yun pala ang pinakamaganda at pinakamasaganang pagpapala. Higit sa kanyang tinataglay, mga kapatid. Yun po yung totoo. Yung masumpungan po natin, yung kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos, lahat na nang meron ka, basura, sabi ni Pablo, diba? Nung masumpungan niya si Jesus, lahat ng kanyang tinataglay ay inari niyang basura. Kaya nga po ipinapahayag namin sa inyo at ipinapakilala namin sa inyo si Jesus. Grabe po ang ibibigay ng Panginoong Diyos sa atin kapag nakapasok tayo sa kanyang kaharian. Kung inaakala po natin na masagana na tayo ngayon, pag nakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos, mas tatamasahin natin ang mas masagana pang buhay. Nawaan po. Nawa po ay naliliwanagan po ang bawat isa sa atin. Ngayon, sabi po doon,
Sa aklat ng Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, meaning, alam niyo po, pag nasumpungan o sa ating paghahanap, nasumpungan natin ang kaharian ng Diyos, ang sabi po doon, lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. So, naroroon sa kaharian ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi tayo magkukulang. Alam niyo po ba, diba, sa bawat kaharian o sa bawat bansa at meron dong namiminuno, presidente o ang hari, alam niyo po, sagutin ng hari lahat ng kanyang mamamayan doon sa kanyang kaharian. At yun po ang ating Panginoong Jesus na aking ipinapangaral sa inyo. Kapag nasumpungan natin ang Panginoong Jesus, lahat ng bagay, nasumpungan mo na. Dagdag lang po, sa totoo lang, dagdag lang po naman yung mga material na bagay na ginugusto natin. No? Dagdag na lang yun kung sa previous yun eh. May mas precious o may mas mainam na ibibigay at kayang ibigay ang Diyos sa atin kapag nakapasok tayo sa kanyang kaharian. Paano po ba makakapasok sa kaharian ng Diyos? Natural, papasok po tayo sa pinto. Yung po yung natural na pasukan, di po ba? Yung pumasok tayo sa pinto. Sino po yung pinto? Sa aklat po ng Juan 10, talatang 9, sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. So dito, nagpakilala si Jesus, ako ang pintuan. Kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo na makipag-ugnayan o makilala ang Panginoong Jesus. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. So, yung po yun, no? Kaya, kailangan makilala mo si Jesus. Kailangan makapasok ka sa pintuan, walang iba kundi si Jesus. Wala pong ibang daan, mga kapatid. Si Jesus lamang ang tanging daan kung gusto mong makarating ng langit, doon sa kinalalagyan ng Ama. Ang tanging daan ay ang Panginoong Jesus. At ang maganda po dito, sabi niya, ang sino mang pumasok sa akin, maliligtas. Tapos papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, makita po natin, no, na kapag kinilala natin si Jesus at tayo humakbang patungo sa Kanya, pumasok sa Kanya na siyang pintuan, ang sabi po doon, maliligtas. Kapatid, mahalaga na tayo ay ligtas. Sapagkat ang taong hindi ligtas, ang taong hindi kumilala kay Jesus, alam niyo po, mayroon siyang kahahantungan. Ito po yung walang hanggang kaparusahan. Pero, kapag dito pa lang sa lupa, kinilala mo si Jesus, at ikaw ay nanampalataya sa Kanya, sabi doon, maliligtas ka. Lalabas at papasok, at makakasumpong ng pastulan. Bakit? Kasi si Jesus, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Sa aklat ng Juan 10:11, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Alam niyo po, ganong kabuti ang Diyos. Kapag si Jesus ang ating kinilala na siyang pintuan patungo sa kalangitan, at tayo'y pumasok, hindi lang langit ang nasumpungan mo, kapatid, maging pastulan. At ang pastulan na yan,
hindi ka po magkukulang. Hindi po tayo magkukulang. Sabi nga po ni Haring David, di ba? No, yung sa kanyang mga karanasan, sabi po, isayin natin yung sinabi ni Haring David na nakilala niya ang Diyos bilang mabuting pastol. Sabi sa Aklat ng Awit 23, talatang 1 at 6, iisa-isahin po natin yan. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. So, patotoo na po yun ni David na nung kinilala niya at pinanampalatayanan niya ang Diyos, sabi doon, siya na yung naging pastol. Siya na yung nag-alaga. At ang sabi doon, hindi siya nagkukulang. Ito po, bakit sinabing nag-alaga? Sabi doon, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. So, ibig sabihin, mayroon kang mainam na paghihimlayan. Ano po? Pag si Jesus ang iyong mabuting pastol, ang sabi po doon, lunti ang pastulan. Ibig sabihin, green pastures. No, hindi po mga tuyo-tuyong mga dahon ang iyong hihigaan. So, sabi pa, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. So, doon, mayroong supply, enough water. Sabi doon, nando ka sa tabi ng tubig na iyong pinagpapahingahan. Hello mga kapatid, alam nyo, excited talaga ako dito sa patotoo na to ni David. Diba sabi niya, pinahihiga sa luntian at doon siya inaakay sa tabi ng tubig na pahingahan. So, hindi talaga magugutom, hindi mauuhaw kapag si Jesus o ang Diyos ang ating pastor. Sabi pa doon, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinanunumbalik. Mga kapatid, alam po natin, nung tayo po ay nahulog sa kasalanan, ang ating pong buong pagkatao ay humiwalay sa Panginoon. Nagsarili na po tayo ng ating daan. Subalit, kung masusumpungan natin ang mabuting pastol, sabi ni Haring David, pinanumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinaginhawa ng Diyos ang kanyang kaluluwa. At sabi pa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Alam niyo po ba yung inaakay sa landas ng katwiran? Ibig sabihin, kapag si Jesus ang yung pastol, hindi na po tayo mamumuhay sa katwiran ng mundo. Ang ating pamumuhay ayon na sa katwiran ng Diyos na siyang magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Naunawaan po? So, hindi na po tayo mamumuhay sa kasalanan. Hindi na tayo mamumuhay sa pag-iimbot. Hindi na po tayo mamumuhay ayon sa takbo ng mundong ito. Sabi pa, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. So, naranasan ni David, alam niyo po, pag binalikan niyo yung buhay ni David, ang dami-dami po niya mga karanasan na tunay nga, lagi siyang nabibingit sa kamatayan. Pero ang sabi ni David, hindi siya natatakot. Bakit? Alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Naunawaan po? Kasama niya ang Diyos. Hindi po siya iniiwanan. At pangako po yan ng Diyos sa atin. Sabi doon, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Sabi pa sa 5 talata, ipinaghahanda mo ako sa hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. So dito makita natin, no, na kahit pa nasa gitna ng mga kaaway, ang sabi doon, ipinaghahanda siya ng Panginoon. Kahit na may mga
pag-uusig, lagi pong ando doon ang pagsusundo ng Panginoon. At sabi doon, yung binubuhusan ng langis, alam nyo po, doon po sa tupa, ang pagbubuhos ng langis ay pagpaparefresh ng kanyang pakiramdam. At ganun po yung ating Panginoon, no? Kahit po may kaaway na tayo po ay nagpapanibagong lakas at sigla. At sabi pa, umaapaw ang saro. Ibig sabihin, sobra-sobra ang ibinibigay ng ating Panginoon at kaya mo pang mag-share sapagkat umaapaw ang iyong saro. At sabi pa, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Pinili ni Haring David ang manatili sa bahay ng Panginoon sapagkat alam niya na siya'y nakasumpong ng isang mabuting pastol, maawaing Diyos at Diyos na sapat sa kanyang pamumuhay. Tiyak po, naunawaan po ba natin, mga kapatid, na totoo na kapag tayo ay nakasumpong ng kaharian ng Diyos, hindi tayo magkukulang. Lahat ng bagay ay idadagdag ng Panginoon. Kaya kung iisipin mo, kapatid, na ang yaman ay sapat na para sa bigay sagana, pwede rin. Pero hindi po sapat. Ang katotohanan, hindi siya tunay na sapat. Dapat, kung sapat ang yaman, ulitin ko lang, wala sanang magulong buhay. Wala sanang nagpapatiwakal, nagpapakamatay. Wala sana na dumadating dun sa issue na talagang nawawasak ang kanyang sambahayan. Nanawaan po, ang tunay po na kasaganaan na kay Jesus, nasa kaharian ng Diyos. Siya po ang pinagmumula ng buhay at ng kasaganaan ng buhay na ito. Ang kasaganaan ng buhay dito, hindi po lang yan hanggang dito. Hanggang sa buhay na walang hanggan, ating mararanasan ang kasaganaan mula sa Diyos. Si Jesus ang lunas sa kaluluwang nauuhaw at nalilito. Kung marami kang tanong sa buhay mo ngayon, pumasok ka kay Jesus na siyang pintong makipot, dadalhin ka sa masaganang pastulan. Sabi nga sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So dito po pinapakita kung ang Diyos Ama ibinigay yung kaisa-isa niyang anak, ano pa kaya yung mga kailangan mo sa ngayon ang hindi ibigay ng ating Panginoon? Ano ang nais mo? Ano yung hinihiling mo sa Panginoon? Alam mo po, kaya yang ibigay ng Diyos sa'yo. Pero, pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Pumasok ka sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At kapag nanampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka at dadalhin ka niya sa mainam na pastulan. Sa bawat tanong, bawat pangangailangan, si Jesus lamang ang kasagutan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga kapahayagan na binigay sa amin ng Santong Espiritu. Salamat po na patuloy mong inaabot ang maraming kaluluwang nakinig. Pwedeng may mga daing sila, pwedeng may mga problema,
pwedeng may mga kalituhan, at pwedeng may maraming tanong sila sa buhay po nila, sa mga pinagdadaanan. Lord, salamat dahil ang programang ito at ang pagpapahayag ng iyong salita, lalo na po doon sa aming pinag-usapan ngayong gabi, naniniwala po ako nakatugon ito sa lahat ng kanilang katanungan. Dalangin ko po, Panginoon, igawad mo ang kaawaan at kahabagan mo sa kanilang lahat. Sa gayon ay patuloy na makahakbang po sila sa nais mo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Iisang tabi lahat ng yaman ng mundo at yakapin ang prinsipyo ng kaharian mo. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat mga kapatid, mga mamamayang Pilipino na nakikinig dito sa programang ito. Ikaw ang kumatagpo ng bawat pangangailangan. Ikaw ang umabot sa kanilang kalalagayan. Salamat po, aming Ama, pagpalain mo po ang salitang ito at selyuhan sa puso at isipan ng bawat nakapakinig at makikinig pa. Ikaw ang Diyos na patuloy na maluwalhati sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos. Katotohanan mo lamang ang maipangaral at wala na pong iba. Salamat po sa patutuo ni Haring David. Dalangin ko po na ito'y nagsilbing hamon sa mga tagapakinig. Sa gayon, huwag nilang panghinayangan. Ikaw ay pagtiwalaan at panampalatayanan sa lahat ng sandali ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang aming bansa at patuloy na iligtas sa lahat ng mga banta ng kalamidad. Panginoon, walang ibang pwedeng magsanggalang sa amin kundi ikaw. Kaya ipagsanggalang mo ang bansang Pilipinas at patuloy na ingatan, Panginoon. Gayon din naman ay paunlarin mo ang aming ekonomiya at patuloy ka po na magpayaman pa ng mga resources po namin. Sa gayon, Lord, ay tunay nga pong hindi magkulang ang mga mamayang Pilipino, kundi bagos maranasang lubos ang kasaganaang nagmumula sa iyo. Salamat po, sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At nawa po ay lubos nating naunawaan ang pagpapahayag ng nagawa po natin. Ang inyong pong lingkod, si Sister Alice Serrano po, at magpatuloy lang po tayong sumubaybay sa Jesus is the answer. Shalom everyone. I love you po.